nagre-reinforce, ang meaning yan ay nagpapatibay. Kung kami sa mga superfast dito sa mga gilid ng rail, ang hall, ang tinatawag, pagsasima, yung hall, ay sticker yan. Hindi lang yan parang food na mahal. Sa loob ng barko, may mga sticker yan, bawat San Pedro. Kaya matibay ang barko, kahit na kargahan mo ka naman namin. Sa loob, hindi na lulupin. Kasi nga, nakadesign ang barko para may mga sticker o tinatawag na, sabi nga, reinforce. Ganyan din tayo mga tao. Ang ating kaluluwa ay ang siyang reinforce ng bawat tao. Hindi ka lang katawan. Hindi ka lang product. Kung ang tinatawag na skeleton mo ay hindi kinakapitan ng kaluluwa mo, ang skeleton mo ay madaling masisira. Yan. At ang kaluluwa na hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos ay nagkakasakit o tinatawag na drones na kamagayan. Ang tinatawag magpaulitan siya. Kaya pinapahayag ang salita ng Diyos upang maging isang reinforcement ng bawat kaluluwa natin. At pag ang kaluluwa natin nakaunawa ng salita ng Diyos at natin tinatawag na joy na magiging joyfulness ng kaluluwa natin ang salita ng Diyos, ang pinaka-brand na kinakapitan ng kaluluwa ay magiging stable at magiging healthy. At pag naging healthy na ang puto, ang puputos siya ng maraming red and white cells. At ang red and white cells ay mag-function sa buong katawan upang magiging ng nutrient. Ang kanyang sa red and white cell ang nutrient ng katawan ng tao sa dugo. Ang dugo na tinatawag na base factor ng isang nagbibigay ng sustansya ang tinatawag na healthiness ng isang tao. Bakit? At red white cells material na hangin. Computer galing sa baga. Meron dyan white base. Wala na naman red cells, black cells. Sabi ang katawan mo, nutrient na kinakain mo. Ayan. At kung pa sa kinakain na, may kanilang oxygen. Yung oxygen nila, ang isang nagbibigay nag-oxygenate para makaproduce ng hemoglobins sa bawat essential part na kinokontrol ang pituitary gland. Actually, ang kinokontrol ang structure ng tao. Pero, kaya ako po estimate, ang alam ko lang sa tinatawag na physical anatomy ay basic aerobic function versus iba. Pero, ang Biblia nagsasabi, ang tayo ay proposal ng living, at spirito. Ano ang spirito natin? Ang spirito natin ay ang ating kaluluwa.
Bakit na ang hemoglobin natin red and white blood cells, bakit dalawa? Ang hemoglobin naman sa red blood cells ay tungkol sa mga antibodies. Kaya marami ang antibodies ng isang tao. Pag kung yung antibodies mo o mababa ang tinatawag na red blood cells o red blood cells, ay patay ng tao na. Kasi kakainin na natin, nakahiga, pagkakainin lahat. Ay, bilang na araw ito. Kailangan mag-produce ang puto ng enough red blood cells sa mga patubis ng katawan. Maraming tao magpapagod na. So maraming white blood cells na katawan mo. Sino ba yung nagpupuntos ng mga yan? Ang nagpupuntos ng yan ay ang ito, ang maro. Yung pinalo ng puto. Saan ang gagaling na ito yan and blood cells. So sa Biblia, sa ulang taon pa, pagkakaroon pa, ancient days, pagkakaroon ng sinabi ng Pablo, ay natapaan ng tao, ang tubig, ang dulo, at ang espiritu, ang espiritu ng natin. Kailangan nahanin ka para nag-sharing ng dulo mo, mag-daisip ko rin sa loob ng system, life system, ang dulo mo, ang hangin. Otherwise, remind the late, sorry, hindi mo matigan. Yung mamumuha ang dugo, huwag ko lang namamatay ang dugo mo, hindi makakasigurit pagpapara. So, kailangan ng tinatawag na air. Sa Biblia, pinaunaman ng Diyos sa tao na ang common things na nasa atin ay hangin, dugo, at tubig. Yan. Kaya tayo mga ng tubig, 70% natin ay tubig. At ilang percent na ang tubig. At ang tubig, pag-produce wala, hindi ang permanente. Depende yan sa healthy ng motor ng tao. Kaya nga, ano na natin? Naka-angkla, naka-prove sa ating motor at bahay at mga system. Hindi ka naman mga na tao lang. Sapagkat ang kaluluwa nagpo-produce, mag-produce ng red and white blood cells. Upang simple lang. Upang mabuhay ka. Ngayon, connected sa paggawa ng red and white blood cells ng isang tao ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, hindi lamang sa pinagbalit ang buhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yan nakasulat dito, Diyos. Ay ito nang tayo sa labi ng Panginoon nang siya ay pumunta sa lupa. Ipinangaral niya ang nakasulat dito para maibahagi at maging isang food ng ating kaluluwa sa healthy ng ating physical na katawan. Sapagkat walang saya sa iyong kaluluwa kung hindi ang Panginoon. Nakadisasay ng kaluluwa dyan. Kaya yung iba hindi alam yan, humahanap ng iba't ibang kasayahan. Hindi nila naunawaan na ang si Jesus ang tunay na satisfaction. Hindi yung satisfaction na ikaw humanap labas sa kanila ang manangyari sa iyo, addiction. Katulad ng gusto mo humanap ng addiction sa ano? Sa sex. Ano ko sa mga pag-inuman o ano bang mga kasayahan na labas sa Diyos. Nangyayari, addiction na mangyayari sa iyo. Hindi satisfaction. Hindi ko lang ina-order ng Diyos na ordinary na hanggang sa kabilang tunay. Yan. Yan ang dahilan kaya pumunta dito sa lupa ang Kristo. Upang paunawa, pangalan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita
na mga buwan at nakaroon na ng pera sa Asia. Bigla ng China, Taiwan. Na-respond niya ang Amerika ang NATO. Then, when Mara is landing, when Japan, that would become a war that we never expected in our lifetime. Kaya sila maling missile, at saka mga drone, hindi na malangan, hindi naman. And from China, the Philippines, ang lipad ng isang hypersonic. Less than 10 minutes patay na para na. Target nila ang ating mga power group. Kaya ngayon, nagkakagulo tayo. Hindi ko alam, nalapit ako. Ang pagdating ng Kristo, matagal pa. Hindi pa darating ang Kristo. 60 years from now, hindi pa darating. Kaya yung sinasabi ng mga nangangaral, rapture, nakabibulong-tuloy ako sabihin. Wala pa po yan. Hindi pa darating yan. Ano ang darating? Darating na ang famine by March, April, May, June, July. Dapat na tayo ng bobo. Kaya ang nangangaral, dahil walang kwento na umupo sa bahay. Medyo nandun naman ako. Mas maganda sa akin, sabihin na mga i-drive through ang mga message ng Lord. Ang mga tipalit. Kesa, magpakuha nila ako sa bahay. Ayaw ko nang pumunta sa mga malalaking mga pag-reporter na nakatulungan nga ako eh. Nakabalik-balik ang turo ng John 3:16 for God so loved the world. Yes, naging po yan. Sapagat is coming. Actually, nakita nyo na nangyayari sa US, sa Middle East, sa Russia. Na tayo, hindi pa tayo dumalabas na ganun. Pero, months to come, we will go over that kind of situation. Mapapalaban ang NATO. At problema tayo ay sumakay sa Pangulo ng NATO. Target ng NATO ang mga power group ng China. Kaya ano mangyari? Siyempre, supporting ng China na umating ako. At hindi ka nakataga, nakita niya ang discipline ng China na mga film. Kala nang pagkalit dito ko, ito lang sasal ng discipline mga China. Yung pamasa ng mga Pilipino, malaking China na kanya. Sila na ko ang pera ngayon. Kaya, ito sabihin malakas kayo, sinasabi ko kayo. Ang makakaiwas lang sa pinagkawag ng patutis na gagawin ng China ay yung malalakas ang kaluluwa. At sino yan? Yan ang mga tao na maniniwala kay Kristo Jesus. Alam ko ba yun? Na kayo maniniwala ng palataya. Ang inyong mga bones and marrow ay magpupuntos ng mga anti-Paris na pakakawala ng China sa Pilipinas. Pero ang hindi, sumusunod sa Panginoon. Sana ka. Retribution na po. Tapos na. Matagal na naman tinatawag na maalaga. 2021 ang maalala ang Diyos. Hindi yun ang COVID. Ano? Marami na ba tayo? Marami na ba tayo? Sabay. Ayun. Yung sila sa tinatawag na instability. May parang ng bahala na mga doon nila. Hindi ka naman mamatyagan. Doon na tayo mamatyagan. Akala natin wala lang. Akala natin prank. Pero na, ipagpagpag sa yung mga virus ng China. Yung sinasabi ko yan, hindi na yan bago. Nangyayari na sa Amerika. Sinasabi na kung paano sila mag-release sa mga pag na to keep with valid chemicals or valid weapons. So, ano yung ibig sabihin? Pagkagulo tayo? Hindi. Dahil wala sa Diyos. Wala mga virus lahat. Ang ano ka ng Diyos, ang magpapalakas sa iyong kaluluwa upang magkaroon ng infection ng mga pathogens. Yan mga virus na yan, bacteria, at marami ka. Kasi sa panahon na yan, hindi na hindi
Nagsasalita ako na ang Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay nagpapahayag ng ganito. So nakita niyo sa US, akala niyo ba nangyari mo yan? 1 year ago ba pinasabi niya? Kaya nga lang, ang mga tao, ito naman sa kapilang na tao sinabi yan, sa isang super prophet na na nagpo ng dalawang paa dahil na accident siya at pinagkasan niya sa nagpahal na group at nagpapit at pinagpapit na rin ang mga kasama ng magbalit sa dalawang panahon at nagkaroon nga silang pension at itong pension na nakita niya last 12 pa 2023 ito ba kaya at tagal nangyari ang tagal gusto ano nangyari dahil sinasabi California. Pero pinagkana, ay sa California, sa US. Actually, sinabi ko talaga, sa California. Pero ang laki ng California, nalaki pa sa Pilipinas. Kaya, nagpapagod na ng pasinunod yun. Kaya parang ano lang, mga false alarm na sinasabi nitong tao. Kaya mo na naparoon, nakita rin. Kaya, sa isang popular na legal case na nag-i-interview na mga technology. Kaya February nangyari nga sa Red ang California. Lugar na mga tao na mga socialist, mga walang Diyos na tao, mga artista, ang lalaki ng bahay. Wala na nag-iilangan sila. Hindi pa tumatawa lang, pero yung nag-iilangan. Dahil, kung tulungan nila Diyos kasi ng February, yung Halloween, yung company ng Hollywood, nagkaroon sila ng tinatawag na parang yung remuneration at nagkaroon sila ng mga parang challenge. Ang kanilang challenge ay ganito. Ang challenge, fast and true nila. Sila sila ng mga prominent artists, sila sila ng prominent politicians, at lahat ng guru nila ng Hollywood. Hindi naman na Hollywood, diba? Kaya nagkaroon ng Hollywood film. Ayun, sinalas ng pinaka-speaker kung sino ang nagbigay ng progress o tinatawag na malaking financial contribution sa kanilang company na Hollywood. At promoter, maraming promoter na sinasabi nila as and crew, yung mga program na nagkakaroon ng cash kung mga face artista. At sumunod, meron din months, tatlong promoter sa months. Tapos ng pangalan talents, yung God, zero peso, walang tutong Diyos. May contribution ba lamang sa kanilang company na Hollywood. Yun na lang nangyari. Sinabi nga sila, tulog sila. Hanggang ngayon, umami sila. Inuya nila ang Diyos. Ganun yan. Hanggang ngayon, umami sila. So, kayo din, baka tuloy ang Diyos. Ako, pwede niyo akong tuloyin dahil talagang parang tanga. Kaya ang Kristo, parang pag nakita niyo, dahil masang-masang krus, tutuloyin niyo. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin na nasa niya ang krus? Yun ay kamatayan mo. Siya ang namatay doon para sa iyo. Paginin mo. Kaya hindi niyo pwede tuloyin. Still, ginawa niya na sagutin ka sa kamatayan ang bawat isa. Nakapagdaling maliwanag. Ang Kristo na tao, namatay sa krus para lang bayaran ang kamatayan mo. Hindi niya mabayaran ang kasalanan mo. Hindi tuloy tayo sa kasalanan natin. Para ang Kristo, bayaran niya ang buhay niya, ang buhay natin. Babayaran niya. Hindi tayo sa kasalanan. Tuturo na
yan, chicks. Pinagala mo, yes. Ganun po yan. Kailangan puro na sinasabi, ha? Bakit tawarin ka? Babayaran mo ng kasalanan ko. Hindi yung kasalanan ko ang babayaran ng Kristo. Kundi ang buhay mo na yan. Dahil sa kasalanan, magpupunta ka sa impyerno. Doon tinatawag mo na kukalawang kalamayan. Sabi niya ba, totoo ba ang impyerno? Aba, inaalis mo isang bagay. Ang tinataas sa ilalim. Yan, ang impyerno. Nakataal ka sa ilalim. Mainit ito. Inabot mo sa mathematics. 7,200 degrees centigrade. At 200 eh, lampas na sa kumagalang tubig. Kasi ang kumagalang tubig eh. Oo, parang kumagalang tubig na. Eh, 7,000 ang ulit eh. 200 plus. Doon nakakataga ng kaluluwa natin. Yung pinaka-train ng katawan natin ngayon. Yan ang kaluluwa natin ang pinaka-train ng katawan, ng tubig, ng baro, ng tinatawag ng mga lutod, nakalaid out, ang kaluluwa natin. Nilagay mo dyan kahit nagulong-gulong na nakalabo. Yung bilay ng kaluluwa sa ilalim. Hindi ka makakala sa mundong ito. Ang Kristo lang mag-desentro at kalungkabo sa kanyang lugar. Yun ang salita ng Diyos. Sa mga Pilipino, bumigyan na tayo ng kanisa. Yung tinatawag na salvation natin ay grasya ng Diyos. Sa pagkatagin ng umulitas ng Diyos ang mga Israel yung kalungan ng Diyos. Ngayon ang manupang ng kalungan ng mga sigurd minutes sa Skalita ang pinakamatas grace ng Diyos. Pagkatagin sa mga Jermay, sa mga Pilipino. Sila tayo ng kaya, mga Pilipino. Kaya, ngayon pa lang, baka wala na panahon sa susunod sa mga iwan. Wala ngayon, magtungkuhan, wala ngayon. Ayan. Baka wala na. Baka hindi mo maintindihan ngayon pagtawag mo sa Diyos. Hindi mo makinig. Dahil yun lang ang pananampalataya. Kaya ngayon pa lang, wala ang Diyos. Dahil maulit-ulit at baka isang araw, bubuksan ang iyong spiritual na pananaw. Hanapin mo ang Panginoon. At sakaling bumalik sa iyo na meron tayong tatlo dito. Ito ang mensahe na ipasa ng aming akal. Huwag na nagkailangan mo dito. At dito ay bumili sa iyo ang maraming bagay kung sa Panginoon. Nakita nyo, mensahe ng kaligtasan Kristo Jesus. Yan ang mga Panginoon pag tinamaan na kayo ng COVID at sa kanya po na binigyan ako ng Diyos ng balong yan. Mga kapag-bahay nila, kamay nyo na na. Ayan, pwede nyo yung sabihin sa akin. Pupuntasin nyo lang ako. Tingnan nyo ang buhay ng loob sa ganda ng loob. Alawin ang loob ng Diyos. Wala nang ganun sa baby na kayo buligyan. Pinagkalamitan ako ng karutungan. Bakit hindi nyo inubahin? Bakit hindi nyo mapangaral ang salita ng Diyos? Ang Kristo. Ayan, kita nyo? Wala mo na. Hindi nyo pinapansin? Natutunan? Yan na. Kasama nyo na yan mangyayari sa inyo. Pag hindi nyo rin bigyan Panginoon. Dahil parating ang salot. Darating ang kapit at yan. Pagpapakawalan tayo na ng mga COVID. Ito na tayo na pagkagastos na nagsayo ng para sa mga popa. Kasi mahal. Kaya ang ilalabas sa atin, mga magister ng COVID. Mas sinabi dito. At hindi yan makikita ang pamagin sa atin. Dahil sa tinatawag na virus COVID. Ang kanyang tinatawag na element. Napakaliit para patayo na isang tao. Hindi marami tayo mga ngayon gumala lang ang corona. Dahil sa panahon, may salot ng
masama ang mga bagay ngayon, mga panahon. Sapagat ang tao na to ay tao ng kapighati at mahal na nakikinig. Nagkakagulo ang mga politician natin. Hindi nila alam kasi kasama sila sa tamaan ng mga COVID. Wala silang kailangan na tayo may ibang sa gera na hindi naman natin kaya. Pagdabawa na nila, ito naman pagulog sa anyong group. Kung sila nakasunod, hindi nila makatagsulit nila. Magkakawin. Ayun yung 10,000 malalaking bahay. Pasasapasat ko, hindi ko na halaga sa mga bahay. 200 million. Dollar. Baka mas mahal pa sa kanton. Bawang isang bahay na nasulog sa Amerika. Ayun sa dito mga kaibigan ang nasunod kayo. Ay, hindi ko ito pwede. Kung tinitignan mo, nagpalit na ka sa kanila. Bakit? Kasi yung City ng California, mga tinatawag na walang Diyos. Paano ba yung City ng Diyos? Walang Diyos, ito walang meron eh. So, mayroon talagang Diyos na gano'n na kaya meron eh. Yan ang trabaho ng Diyos. Para, may libangan siya. Libangan lang tayo ng Diyos eh. Si Jesus Christ ka, isang bahagi ng Diyos eh. Pinakipag-pelo-pelo siya pa sa atin. Bumuhay pa ng krus. Nagpasampal pa. Dito mo ang Diyos. Nagigipelo siya sa tao. Para wala tayo pagkaturan na mga tulad, mga hindi mo alam bakit. Actually, si Jesus Christ ay talagang mabuti. Tiniis niya ang hirap. Hindi niya sinubuhan hanggang sa mapagtagumpayan niya. E pwede naman umatras ang Panginoon. Sabi niya, dapat kalawang year ng anghel. Kung gusto mo umatras, hindi tulungan ako. Nakaatbakay, nakatumahay sa kanya ang mga anghel. Kung mapagtagumpayan niya ang magliligtas sa tao. Tiniis ang Kristo. Kaya hanggang ngayon, pinamangaral ang pangalan niya. Alam niyo ba ang sabihin ng Jesus Christ? It is an rescue at saka deliverer. Hindi yan pangalan na parang o tinatawag na pangalan na isang parang pangalan na king, sensay na nakaupo lang sa tro. Ang pangalan ni Jesus ay action word. Rescuer at saka deliverer. So ito talaga pangalan natin kasi i-deliver ka niya sa gawa ng kasama. I-deliver niya
tinatawag na internet ngayon. Mag-download ka ng tinatawag na scripture, Holy Scripture. Sapagat ang tinatawag na internet, media, internet, kung ang tinatawag ng gobyerno ay nagpintasay at kaligtasan inuulit ng Diyos. Hindi naman gobyerno ang lumanangiglan. Kaya pula pagpilitan ng Panginoon yan dahil ang Panginoon nagsasalita ang mga tinatawag niya, ang mga alipin niya sa panahon ngayon. Kaya nga lang, masyadong nakakapa-attract yung mga bagay na puro kalabawan. Ay, hindi na sa sisi. Dahil ako dati, hindi ko para sa mga nagsusunod sa Panginoon. Ang hindi ko sa kasuhay. Ang hindi sa party. Ang hindi ko sa iba. Kaya nga lang, pati ako mapatay, tinamaan ako ng COVID 2021. Ang lakas-lakas ko, ako naniwala sa COVID. Kaya pinalo ko ng Panginoon. Isang araw, nagsasalita ko tuloy-tuloy lang. Huwag pala, tuloy ka. Huwag pala, tuloy ka lahat ang hospital. Kasi mga nagsasalita, mga namatay ka. Wala ng nurse. Wala ng bakante sa mga hospital. Kaya, nagsasalita namin sa Panginoon. Wala sa mission, yung sa Panginoon. At hindi naman ang pwede na sa mission. Hindi ka makakaproduce ng aksidente. Dahil sila ang memory mo. Ang sasabihin ko na sa iyo, ang experience ko. Akala mo yun, magaling pa. Pag tinamaan ko ng COVID, minsan, ang pangalan mo, nakakalimutan mo. Hindi mo kailangan yung kausap mo. Hindi ka makapuna sa sentence. Maski pa, papasok ka sa toilet dito. Nakalimutan mo kung saan papunta. Pag nakakadarating ka naman sa toilet, hindi ka makakabalik dahil hindi ka na makagapak. Ang tali, bumaanap sa ganyang state. Kaya ka nabubuhay. Habang na lang ng Diyos ang naibigay sa akin. Kaya ako, naiintindihan ko ang narating na kapigabihan ngayon. Parating ang virus ng China, tingin kayo. Dala ng drone. Hindi na wala na tira ng Manila. Hindi na isa yan. Tingnan nyo kanilang mga display. Magawa sila ng mga isang mga painting sa open space cloud. Mga painting nila. Yung mga balas nila, sinagaling nila kay drones. 500,000. O kaya ginawa ng drone ng China ang mga drone. Baka dito, bawat months na sa TV, magkakaroon tayo ng 100,000 na drone na canister ng virus na parang sumisigaw lang. Tapos na. Kaya pinapalala ko sa inyo, na magpalala sa loob sa Diyos, Panginoon, yung pagpalahanan kayo ng Espiritu ng Diyos. Magpapautis mo na kayo sa pangalan ng Jesus. Magpapautis mo na kayo.
Galing niyo. Dahil darating na ang kapitan yan. Regulation. At hindi nyo initiate yan. Mga 3 months from now, 4 months. Mga tuloy ka sa inyo. Dahil wala nang papansin sa nais nyo mga araw. Wala na, bakit? Kasi wala nang internet. Wala yung Facebook na kinagigiliwan yan. Pati na mga TikTok. Dahil ka nagkakagila. Yung mga cable sa ilalim ng Philippine Chapter pinag-channel. Kung paano ang mga tag natin, tatargetin ng Chinese ha. Huwag mo malalaman. Isang araw, walang supay na kumita sa tubig. But slowly, nakakalangan pa lang. Lalo na sa Testament, basahin nyo kung ano sinasabi ng Panginoon sa inyo. Doon lang ang mensahe ngayon. Kaya kung basahin sa iyo yan, kaya kung turong lalo niya. Kaya nga lang dito, personal, napaalala ang ginagawa ko sa ito. Sige, pula-pula, namatay sa labas ng hospital, yung tinamaan ng COVID. Nakapila siya. Kasi ito, wala siyang help. Available. Kasi, secure ng COVID. Imagine mo, ay yan yan, franchise ng mga bus. Walang nagawa ang pera niya. Nakapila siya sa Facebook. So ngayon, bago dumating ang COVID, nasabi ng Lord, maglalaglagan mo ng mga passenger train, ang mga public riders ng seat ng train. Kanahin tayo kayo hirap, hindi tayo muli tayo. Kaya ano naman yun? Kasi ang bawat panahon natin, katulad niya yung kita nyo ang panahon, walang ang bulong trip, dahil matinig, kaya is yan, ay palang pagpili nila mga magulang. Ay kadalang tinatawag na packages. At ang mga packages na talaga, bago, wala kang background. Ano yan? Yung bago ay yung muna. Parang pinapakit ang muna ang mga system. Yan ang namatay sa inyo niya. Ako, nagkamot ako sa inyo niya. Tignan na lang ito. Lumigyan ko ngayon ng gamot sa inyo niya. Virus. Yan ang nalagala ng mga panahon kayo. Bago dumating ang time ng actual na preparation. So, bakit naman ako mag-respect sa inyo? Yung tanong, yung saan ba ako sa inyo? Dahil yung araw, isang panahon na lang, malalaman ko yung sinasabi ko. Kaya kung sinasabi sa inyo, aking pinasano ko na nagka-reward ako sa Panginoon. Alam niyo ba, naglalingkod sa Panginoon? May reward. Bukod sa kabilang buhay, pero ano ito, may tinatawag na, kaya ang kingdom, meron tinatawag na mga level ang mga mapunta doon. Katulad nila si Pero, si Satanas. Si Satanas, pinalito na Diyos ng ating dalawang pamahal, siyas, precious stone, aster, diamond, gold,
yan. Dahil sinasabi ng Diyos, ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Sa Hades, ang hell. Yan. Yung pinatawag ng lupa sa ilalim yan. Doon kayo hahasiran na hindi sumusunod sa Panginoon. Yun po ang nakasulat. Ang sinasabi, walang hanggang mararanasan ko ng kamatayan. Hindi ka pa kayo doon, buhay ang pagod na doon. Buhay ang kaluluwa. Kasi pag nagbuhay ka sa mundo, hindi ka na mamamatay. Huwag pinatawag ng kaluluwa na pinaka-train ng katawan mo, ay hahatagan yun. Ang walang Kristo o kung pinatutuwala sa Panginoon ay nakatulad na ang sabi. Kapagod ganito ang nasusulat. Napaka-kwento na Diyos. For God so loved the world and who gave His only Son, Jesus Christ. Whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Dahil nakatulad ka, at iyong kaluluwa, forever yan, pag nagulog ka na, forever ka na. Forever ka na, pagkakita po yan, pagkat panaulo mo. O ano ba, kung ano, huwag mo sila. Hanggang sa mamatay ka. Ang kaluluwa mo, hindi na mapatay. Yun ang pinaka-train na nagawa natin. Yung kaluluwa. Yan. Naka-ikot ang may bari ng iyong katawan sa soul. At pati ang membro ng isip ko, yan po nakalugod sa soul. So ang soul may dalawang parte. Isang spirit. Isang tinatawag na yung soul mismo. Yung katawan yung structure. At ang katawan. O ang soul may dalawa. Yung spirit at ang structure na sila. Yung mali na. Nagsabihin natin, na tayo ay may tatlong bahagi. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong spirit. Yun ang sabi. So, saan ang ating tinatawag na isip? Thessalonica 5 ang sabi nito at kanin na katanganin at katanganin ng lita katanganin ng Diyos yung ng kapayapaan at ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na wala kapintasan sa pag-alito ng ating Kristo Jesus. Ingatan daw natin ang ating buong pagkatayo, spirito, kaluluwa at katawan. Kaya hindi ka ng katawan, pero ang spirito, kaluluwa at buong katawan. Ano nga yung spirito? Ano ang tinatawag na spirito ng tao? Ang spirito po ng tao ay ang focus mo ng isip mo. Nag-isip ka. Kahit pumapasok ang masama. Kahit pumapasok ang mabuti. Yan ang spirito ko. Ano nga yun ang iyong kaluluwa? Huwag na iyong kaluluwa na hindi mamamatay. Nasaan kayo hirang sa langit? Nasaan ikaw nangaga? Ang paliwanag, magaling dito. Ang paliwanag mo, itong pisikal. Kung nakikita lang ang iyo, pangurang, matawagin mo, pagkuka, pwede kayo mag-ito. Yan ang nakalat mo. Naliit ka, nakaas ka. Pero
cells. Nagumumulay mo bilang at nagpalagay at nagkakarga ng bawat cells ko. Alam mo ba kung ilang cells meron ka? Meron ka 50 trillion cells. Sino nga yung bubulang ng 50 trillion cells? So, bawat isa na ay may nagkakarga na amin tawag na ano ang karga ng iyong red yung pinatawag na ikog tatlo yan ko ay ito sa katawan ko ano ang trabaho ng red dots kung pagpatuloy ka magdala ng libre amin nagululuhan ng mga lipid ko kung natin tinawag na fruits at our fruits orifice yan, lipid na kaya pag malapag-lapag natin dito hindi na makakasitan kaya kalapag ang karoon kaya tumatanda ka na dahil na hindi sila nandito uber buti ng tawag na red white blood cells at ikaw ng blood cells na white at pumatay ng mga bacteria sa katawan mo mga pathogens kung marinig ng termoso kung papasok sa katawan mo kahit virus na yan bacteria man yan o red blood yan ano ba red food kahit ano ba sa mga antima yung mga pathogens ng labot mga carrier na lamok kasi nagpapagay ng white blood cells mo. Ngayon, akala mo ba natin yung white blood cells? Ang nagpo-produce ng white blood cells ay ang tinatawag na bone and marrow natin. Yung bone and marrow, nakapag-produce ng maraming red and white blood cells dahil magmasaya tayo happy sa buhay. Wala kang worries. Yan ang mga mga mahalaga at masaya purong aksyon ng red white cells. Sino ngayon ang pagpulos ng kasayahan ng tao? Kung ito ba diba? Yung party na? O yung mga pinatawag na last of the best na? Yan po ay isang addiction. Hindi yung addiction. Sana na parang gusto mo. Kaya sila, malalawin ka hanggang sa makamakala ginagawa mo. Yun po ang nangyayari yan. Addiction. Lumalala na. Masama na ang ginagawa. Agad na pupunta sa masama. Kaya naman, example na malala sa rapi. Pero, nagpupuntos talaga ng blood cells. White and red blood cells ay ang kanuluwa dahil sa naganaga na pinipilip ng Diyos ang joy, ang love ng Diyos kung naintindihan mo yung Christian peace kaya magiging healthy ka at kahit ka ng COVID dahil magkakaroon ka ng hope pag-produce ang souls mo o ang hope mo ng mga patay na magpatay sa pathogens ng white blood cells. Dadawin ang tinatawag sa akin na bakit? Mapupuno ng kalungkutan ng tao kahit nanatid. Mapupuno na nakapit ng tiyak at pagkasama na butong. Kaya ito, gusto mo mag-ibig sa Diyos. Kaya lang tamang panahon. Ay, nakasayang ang pera mo. Ito na pinagdali na. Tingnan mo, tingnan mo yung halaga sa California, mga tao, socialist, walang Diyos. Ang Diyos din kay Diyos. Ang nature ang sumila sa kanila, nature ang sumulok sa kanila. Isang Diyos nila dahil nature. Ang nature, kontrolado ng Diyos na. Hindi Diyos ang nature. Ang Diyos ang nagkukontrol ng nature. Ang espiritu ng Diyos
Alam niyo ba ang espiritu na ito? Sabi lang iba, asan ang Diyos? Parang mga socialist. Ha? Hindi yung wala sa Diyos. Alam niyo ba ang espiritu ng Diyos? Ang nakikita ng kalawakan? Ha? Malot ng espiritu ng Diyos, nakahangoon lang ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At siya na pumunta. Kasi, gumagalaw lang tayo sa space ng Diyos. Akala nyo ba nante yan? May hangin dyan, hindi yan ba nante? Ang Diyos mismo nakalatag dyan. Ha? 3D, 5, ano ganyan? Baka lampas pa sa 3D. Kasi kailangan wala na nililip sa Diyos. Kahit po dyan sa kalawakan na yan. Kahit sa pinakamalayong kalawakan. Alam niyo ba, ang galaxy natin ay tulad lang sa Diyos. Nasa aming mga tao ay nagpamanakit tayo na sa Diyos na gusto rin ko na makakipot ko na kawawag sa Diyos. Eh, Mars nga lang, hindi ba ako ng tao? Pag dumating ang panahon na yan, Roma ang nag-ahari sa atin. Rome 60, wala ang Antichrist. Pupuntunin nga ng sultan ng mga spirit. At nangyayon tayo ng 60, kung ano ang gusto nila, doon ka na kasunod. Dahil malulunin tayo ng parang, ano lang tayo, parang kalasunod. Ang pagkumanin ko ng 60 na 60 days, kung nasa Santo na pinatawag ng mga Chilean, mga rebels na, mga rebels, wala ng tao. Kaya tayo, susunod na naman sa Salosan, sa aming harap natin mga sentro. Kaya ngayon, 5 people na ngayon, ang dating 60, let's go ang pinataw na, the sector natin, mas makain na, subukin sa atin yan. Yan ang Antichrist sa hawak yung hawak natin. Kaya nga, pinapanood mo na, hindi ang Kristo, actually, nagkakana ng Kristo, parang ang Antichrist. Marami mo alam. Nagahanap pa tao ng Antichrist. Ang muli ng Antichrist, kung ano naman yun, siyempre, kontrolado nila ang technology. Nakasakay ba sila sa technology? Napapagalaw na nila ang technology. Pero, bakit hindi nasabi na ang mga demonyo ang huli sa Antichrist? Kasi ang Antichrist, ilobo ng 6,6,6,6, binabasa nila ng 6,6,6, ay, hindi ba 6,6,6 bilang sabi ka, bilang ng mga tao, 666 na mga Antikristo. Wala pa nung mabuhay ang Kristo. Si Cantos, nanganginig ako kay Kristo. Kristo, kaya na bilang nagpasigurang na 666. Hindi ko lang nakaroon na dumati kay Jesus Christ. Meron mga Antikristo. Wala nila, meron 2,000 years ago hanggang ngayon. Matagdag na kalagdag ang bilang ng mga Antikristo. At bilang tao yan, huwag kang maniwala na si ganito yan, si Popiat, ayamat yung yan, pero sila instalan sila sa Antikristo. Katulad lang ng dito, ang mga papa, mga Arab League, mga leader ng mga matataas na sa European, na mga socialist, yan ang mga Antikristo, marami yan. Hindi nyo yan isa. Bilang niya na 666. Kasi si Putin, sabi si Putin. Yan. Kaya si Putin, ang tatak niya, hindi sa noo. Ang tatak niya, sa kamay. Kahit na, mga leader na naniniwala sa gusto, pero ang kanilang significance ng gawa, o significance ng kanilang gawa, ay hindi sa Panginoon. Tatak sa kamay. Hindi yung tinuturo ng mga natatatakang sa noon ng mga electronic, ano ba? For example,
sunod. Sunod na lang na sunod o ano-ano. Agos, pinawagos na tinatawag ng system. Pero, nagsisimula mo na ngayon. Hindi mo lang fully implemented. Hindi mo lang tayo. Pag natin ng 60, doon mangyayari yan. So, naito na ano, ng 666. Gusto yan yung pinatawag na laman sa mga kaya, malaki talaga yan. Ito yung tataksinol na electronics. Mga malaking application po yan. Sinasabi na nga ng isang people yan, nagbilang ng mga tao, 666. Pero pinabasa nila na 666 para mga hindi nag-aaral ng elementarya. Hindi yung 666. Ang nakalagay din, ito ay bilang ng mga tao, 666. Sa palat ngayon, may mga scientist na kumakangada para yung 60, matupad. Actually, mga Israelita na, mga corporate mga diyan, proposals sa 60. Kaya tayo ay, para magkano yung buhay ng tao, sige, proto na lang, lahat na lang gawa lang ng rules, ng mga admins. Hindi alam kung ano ko yan. Tuhan ko naman ang isip ko. Tuhan ka naman sunod. Kung wala, dapat na tayo sa Panginoon, ang ginagawa ako. Yan. Ito, hindi ka makakabili. Sapagat sa panahon na yun, masyado ng haiti, lahat hindi na pera ang gumagana. Gumagana na yung tinatawag na mga QR code, ganyan na. Lahat ang pagkain mo. Kaya sabi nila, hindi machine yan. Hindi yan tao. Kasi ganito yan, siguro. Actually, mga ano yan, ang nasa likod niya, ang tinatawag na magkakaroon ng knowledge ang heroes, mga sa talas. Kasi instant time pa yung mga yan, kung ano sila makakaroon, makaka-access sa tinatawag na data system. Paano nila, may ano sa sarili nila. Makakontrol nila ang tao. Sa ano, wala tinatawag na habitat nila. At ngayon, at sumala, tayo, ano mo ba, nandun ka po, sumala. Kaya gusto ka ngayon. Ang ngayon, marami ka, pinagtulog nila, magkakita nila, gusto na nila, pero ka naman, pagkakira ng China, Taiwan, iya na. Tapos na, start, ang gagawin. Sa mga susunod na wala na sila na awag yan, ang high-flex training ang gagawin ng China. Sapagat, ganun din naman ang mga alliance ng NATO, kasama ang Japan, Korea, Philippines, naka-standby ang high-flex training nila, nakatulong sa mga anak ng China, at saka mga power unit. Ganun din naman ang China. Nasa kanilang mga forces na tinatawag na space station. Target na rin nila sa kanilang mga essential power unit natin. So, ngayon panahon na lang yan. Napanahon na lang. Kaya, kung makamulit ka na isang ito, makikita na ito sa Diyos. Kaya, kailangan sinang kayo ng Diyos. Kailangan sinang kayo kasi pag lalo na pag ikaw ay nagkaroon sa pangalan ng Jesus, pag nanalangin ka, ang tingin sa'yo ng Diyos, ang nakikita ka sa'yo, ikaw ang Kristo na mahal na. Sapagkat sasaling ka sa Kristo, ang ikaw ang nakamulogis ka. At hindi. Ito ba, kasama ka lang ang Kristo ng Bagal ng Espiritu. So, ang consistent pagkakulogis mo ka sa tubig. Hindi tayo pinadala sa rin yung humor. Ikaw nagdadala ng rin yung kung may tanong bahay ka na hindi ka na naniniwala sa Diyos at nanubuhay para Diyos, kaya nagpapatis ka na sa Kanya. Sabagat, hindi lang tayo sa ilo ngayon. Dito siya ng Panginoon sa bawat isa na nakaka-intensyo. Kapag na magpapapis mo, ay, nasa pihin ko na sa iyo. Magsisi ka sa kalasa, maraming mo.
at ikaw ay lalaki kasama ng Kristo. Ang Kristo ay lalaki sa iyo. At sa panahon na yan, sa bawat tao sa Diyos, ang Kristo ang magiging kasama. Wala pangalan sa iyo ang Diyos. Ang Diyos ay tutula. Bakit ka naman sa langit? Nandun ka naman sa impyerno. Dalawa lang pagkailangan ng Diyos. Ang Kristo lang ang nagpapagalang sa atin. Ay siya ang nararamdaman. Siya ang tumatakot sa atin. Kaya sa kanyang pangalan. Kaya ang pangalan, Jesus, rescue you sa loob. At deliverer, dalawa. Action word. Pag tumawag ka, action word, dalawa siya. Action siya. Kristo ang sa loob ay araw ng langit at lupa ay karapatan ng langit at lupa sa lahat ng mga anghel. Kaya yung sabi ng Kristo, napakataas na katungkulan, wala lang susunod. Diyos, Ama, and Kristo. Ang Diyos na tutiwala niya kung natutuwa ang Kristo. Ay natutuwa Diyos kung tinapos sa impyerno, kakala niya. Pinadala niya ng Diyos ang impyerno sa panahon niya. Di tawa, umupo sa tao dahil naaraw Diyos, parang nagkasmala sa tao. Kaya dumating ang panahon si Abraham, pinalaan si Abraham, na may kong lima po ay wala, atin po wala, atin po wala, san po wala, lima, wala pa rin. Walang matuloy doon sa lugar na sino ng pinakawa ng Sodom ng Gomorra. Ano ba? Wala na ito po, bilang may lahat ng tao. Paano na sa Diyos ng tao? Sino yung mga naman ito? Quran chapter. Ayun mga kasbret, chapter, may parang tayo sa mga. Alawa ang bumili sa ng Diyos. Nagpili dahil ang Kristo pinipusan na sa pagkakaroon ng Kristo. Pagkakaroon ng Diyos. Yan ang pagkakaroon yan. Tingnan mo yung kasal ko, pagkakaroon ng Diyos. Ang pagkakaroon ng Kristo. Wala ka, ang kaligtasan. Yan ang pagkakaroon ng Diyos. Pagkakaroon ng Kristo. Arawan ko na atulan. Oras, tawin ko na. Wala na pagkakaroon ng Diyos. Ang Kristo, Jesus, yan ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan magsumati ka dyan. Pag hindi ka sumati dyan, lahat ng Diyos ang haharapin mo. Kailangan makapasama ka sa Kristo. Sapagkat pag-ikaw na lang ang puso mo, ang kaluluwa mo, makikita ng Diyos, nandiyan sa kaluluwa mo, mamahalin ka ng Diyos, iibigin ka ng Diyos. Sapagkat, iniibig niya ang sino ng sunod sa Kristo. Bakit? Ulog kasi ngayon ang Kristo bago sa Diyos. Ang Diyos mismo baka wala takot siya. Nasabi na sana, Ama, matik ng araw dahil ipatakot na siya. Nabunuhin na siya. Ang sabi ng Kristo sa Ama, Ama, dumating ang oras. Parangalan mo ang mga anak. Sino nakapagsabi sa Diyos na parangalan na ang isang tao o isang kung ano mga entry o personality. Pero ang Jesus Christ, sinabi na Pilisan. Kaya kaya rin sabihin ng Kristo sana, Ama, huwag mo parusahan yan, inakap siya. Sapagkat may proso siya. Ano yung muna nasasabi? Bago mo ng Diyos yan. Sa Jesus na takot, sinabi niya, marami ako, sabi niya. Kaya nasabi niya sa Ama, parangalan mo ang mga anak ng karangalan walang kain ang sangat sabi mo. Wala bang tao si Jesus Christ sa kaya hindi lang siya tao. Isa siya sa tinatawag ang iwanang sa Diyos sa kanyang gawin. Pero pinili niya ng tao para yung natin ang simple ang sinasabi ng Diyos. Nilangin ang kanyang sarili sa ayaw. Pero sabi naman,
sabi mo, dito pa lang sa lupa, hindi ka nadanas ng kamatayan. Sa katulad ng iyan, nasa ilalim ng kamatayan. Kaya nga nagatagot ang mga dapat. Ha? Nagatagot tayo. Ano yun? Nagtatas ka lang ng kamatayan. Sa kanya na lang, wala. Meron pa lang mga naniniwala sa Kristo. Pinangago na hindi tayo nagtatas ng kamatayan. Meron pa lang ng Panginoon. Dahil sa nang dumalas na sa cross, dumalas na yan. Kung tayo lang dumalas yan. Kaya sinasabi, nililigtas ka sa kamatayan. Pero na ibig sabihin yan.
ikaw na lang ng virus. Spread out ng virus. Walang makakapigil kundi ang salita ng Diyos. Dahil sa inyong hemoglobin, gagawa ang mismo ang Diyos ng isang anti-bodies, isang tutulong para patayin ang inyong mga abang virus ng mismo ng bodies. Nandiyan ang mismo ang Diyos na gano'n sa atin. So, ikaw ay pananampalataya na inuulit siya. Hindi na usok, ano siya sa panahon niya, sundalo, magkakasya. Walang nakasababit na tayo. Isang microorganism na hindi man na makita sa konsensya siya na microscope. Pero during 13 days, gulabay ka na. Yan ang nananasan ko. Kaya ngayon, ito ang tinatawag na discovery ng bagong virus ng DNA. Kaya marami ng variety. Kaya yung mga virus wala mang gamit eh. So, pinakagamit ka sino? Ang gamit ka, ang Panginoong Jesus. Si Jesus ang namatay para tayo ay mabuhay. Kaya nga naman kayo natutulog ng panahon, isang panahon, natutulog ng Panginoon sa bangka. Nag-alala yung mga disipulo. Inisip siya, bakit kayo nag-aalala? Kasi nalulog sila. Nasa namin yung pera sa nana. Kaya ngayon, ilawin sa inyo ng Panginoon, hindi lang nalulog. Hindi uulan. Uulan ang virus. Ano sasabihin sa inyo ng Panginoon? Nasa namin yung pera ng palataya. Hindi na sasabihin sa inyo. Kaya, para ma-establish ninyo public declaration sa Diyos, sa mga anghel. Nasa ang anghel, nakatog. They will releasing those people who will undergo ay water condition. Hindi ka sila nakatunghay sa mga isa. Kung mahalang kayo ng Espiritu, ang mga ng Espiritu ng Diyos at ang angels ng Diyos. Kaya kailangan ng public declaration na nagpapasakop ka sa Diyos para yun sa mga anghel. Kasi ang anghel nakatingin sa mga tao sa mga channels na sinusunod natin. Kasi anghel, wala silang channels na ganito na nakapalataya. Lahat na nasin sa kanila, ano ng bagay, itinigil ng Diyos sa mga hirap. Pero tayo, pinagkakamawa natin, pinaghihirapan natin. Tayo natutulog sa ulang. Nakamago natutulog ang mga anghel. Binuhay ng Diyos. Pinarunan ng mga mahalagang mga pato na hindi ng hirap. Pero tayo mga nilikha ng Diyos sa tao, ay napakahirap. Kaya sino ang magpapagumay ay bibigyan ng Diyos na walang hanggang buhay.